Alright, good morning po sa ating lahat mga kabig, mga katoto. Kumusta po ang ating kalagayan ha? Okay po ang lagay ng panahon, kung panahon po ang pag-uusapan. At syempre, balik eskwela na po yung ating mga kabataan na talagang ilang araw ding nagpahinga. Ano ho? At sabi ko nga, medyo ako natutuwa ako kapag walang pasok ang mga kabataan dahil nakakaminos ng gastos, pero may kapalit po doon pala. Wala hong matututunan ng mga bata kung puro laging walang pasok ang gagawin ng eskwelahan. Ano po, minsan talagang hindi ho natin maiiwasan na siyempre pagka masama ang panahon, wala tayong choice kundi talagang mag-declare ng walang klase, kasi kaysa naman lumangoy ang ating mga anak, no, sa baha. Ay naku talaga naman. Anyways, mga kabig, mga katoto, tayo po'y dadako na sa ating kwentuhang pambaranggayan na siyempre sa umagang ito ang ating pong tatalakayin ang mga ginagawa ng ating mga SK Kagawad at siyempre SK Council sa kabuuan sa pangunguna ng kanilang SK Chairman. Dito po sa aming barangay at talaga hong tayo po'y nagpapasalamat dahil kung gaano po kaaktibo ang aming punong barangay, ang council ng barangay 178, ay siya rin din namang super active ang atin pong SK Council sa pamumuno ng SK Chairman Ernel J. Foroso. Ano ho, talagang itong taong to wala ding katigil-tigil sa mga proyekto, sa mga programa na pangkabataan, lalong-lalo na siyempre dahil yun naman po talaga ang concern nila, ang kapakanan ng mga kabataan sa isang community. At isa nga po ang masasabi kong pinagmamalaki, no, ng barangay 178 ang ating SK Chairman na talagang pagdating sa mga projects hindi ho nagpapahuli, nakikipagsabayan sa aming punong barangay Boy Timabag sa mga proyekto. At kahapon ay ang kanilang inilatag na proyekto para sa mga kabataan, itong HIV AIDS Awareness Seminar, no, na kung saan ay napakamahalagang matutunan, no, malaman ng ating mga kabataan ang mga bagay na dapat ay hindi ho basta-basta ginagawa, hindi ho basta-basta sinusuong. Alam po natin ngayon sa mga kabataan ay masyadong adventurous. Ika nga, lahat susubukan kahit na alam nilang kapahamakan ang kanilang tatahakin. Kaya napapanahon po ang ginawang seminar ng ating SK Council para nga po sa kaalaman kung paano maiiwasan ang patuloy na paglaganap ng pagtaas ng bilang ng mga nabibiktima, ng mga nakaka-acquire nitong HIV AIDS. Ano po, so base po sa datos na ibinigay kahapon, piniliwanag ng resource speaker, lalo na po dito sa Pasay, tumataas po ang bilang ng mga biktima. Kung dati ho ay ang ating LGBTQ ang number one na a-attract o nadadamay, o sila po yung pangunahing nagbibigay ng tawag nito ng bilang mga courier, no? Pero sa ngayon po mga kabig, mga katoto, ay hindi lamang po ang LGBTQ. Tumataas na rin din po ang bilang ng mga kabataan na nagkakaroon po ng nakaka-acquire ng HIV AIDS. Hindi po maganda, na dapat ho ay magawan ng solusyon. At hindi lang po kabataan, particularly kababaihan po. Ngayon ang isa sa mga naku talaga naman ho, mga kabig, mga katoto, lalo na yung ating mga kabataan dyan, huwag ho natin basta-basta gagawin ang mga bagay-bagay na hindi ho natin, na pagsisisihan ho natin pagdating sa bandang huli. Ano po, ang AIDS ay wala na pong gamot. Panghabang buhay mo na po itong karamdaman. Opo, may mga gamot na suppressants, no? Ang gamot na ito ay hindi para mawala, hindi para gumaling,
kundi para lang hindi maging mabilis ang pagkalat ng mga virus sa loob ng inyong katawan at nang sa ganon ay hindi ho tayo kaagad na maparalisa. Alam naman po natin na kapag na-acquire ka ng ganong sakit, ang immune system ang talagang target ho ng virus na yan, na kung saan ay ikaw po ay manghihina. Kaya may mga gamot dyan na ibinibigay, pero sabi ko nga, hindi ho yan gamot para mawala, kundi suppressant lang, mapigil lang ang patuloy, ang mabilis na pagkalat ng virus sa inyong katawan upang tayo po ay mamaalam sa mundo. Ngayon po, isang paraan upang maiwasan po ito, syempre, ang umiwas, mag-abstain, ika nga, lalo na doon sa ating mga kabataan na sabi ko nga mga adventurous. Abaho, pagdating po sa ganitong bagay, wag ho nating gagawin adventure. Dahil hindi ho maganda. Ginagawa lamang po ito kapag kayo po syempre ay magpartner na, kayo po ay nagsasama na, pero kung kayo po ay para lang mag-imbento, maging curious sa mga bagay-bagay na kung saan pagdating ng araw, ipagsisisihan, lalo na kung hindi ho naman ho natin kakilala, umiwas po tayo, ha? Umiwas po tayo sa mga ganitong klase ng gawain na ikapapahamak po. Hindi natin alam, lalo na kung hindi natin kakilala, di ba? So abstain, actually isa sa mga nirerekomenda nila, no, ay yung mag-abstain ka sa ganong gawain na kung saan ay hindi ho natin alam, baka mamaya maka-acquire ka ng sakit na ito, na ikaw rin din po ang magsasuffer. Kaya natutuwa po tayo, kudos po doon sa ating SK Council, ha, sa pamumuno ng ating SK Chairman Ernel J. Senforoso, ha, na sinikap nila na magbigay ng kaalaman doon sa mga kabataan, lalong-lalo na. Kung talagang hindi naman may iwasan, meron naman po mga mabibili dyan na proteksyon para po sa kaligtasan ho natin. So, mainam po itong ginawa ng ating SK Council, no? Kasama ang mga SK Kagawad, at natutuwa ho tayo na naisipan nila itong ibahagi para po sa kaalaman, para po sa prevention kung kinakailangan. Actually, medyo mahirap na ho i-prevent, pero po pwede pa hong kumbaga mapigilan, na wag na hong dumami ang maapektuhan, madadamay o makaka-acquire ng sakit na ito, mga kabig. Hindi po nakakahawa, linawin natin, ha, hindi po ito nakakahawang sakit. Hindi po ito nakakahawang sakit. Kaya doon po sa mga kaibigan natin, doon po sa mga katuto natin, mga kabig, na medyo mayroon na ganitong uri ng sakit, wag ho nating pandirihan. Wag ho nating pandirihan, bagkus kausapin ho natin, alalayan natin na mabaling ang kanilang isip doon sa kung ano yung nararamdaman nila. Bigyan ho natin ng panahon, ng pagkakataon na sila po ay makadaupang palad, makaulayaw natin, para hindi naman po sila ma-depressed. No? Hindi po ito nakakahawa. Maliban na lang kung tatangkain mo na magkaroon ng one night stand o magkaroon ng, di ba, doon ho natin iwasan. Pero kung hawak-hawak lamang po ng kamay, magkwentuhan kayo, hindi ho natin ma-acquire yan ng basta-basta. Okay po, so wag ho nating pandirihan itong mga taong ito na alam ho natin may mga na-acquire na sakit, bagkus lingapin po natin, kausapin po natin, bigyan ho natin ng panahon na sila po ay di ba, nang sa ganun ay madugtungan pa, at maging magbahagi ng kaalaman, no, magbahagi ng halimbawa, no, na ito po ay hindi maganda ang HIV AIDS. Alright, so mga kabig, mga katuto,
kung kayo po'y, kung inyo po nagustuhan ng atin pong diskusyon ngayong umagang ito, huwag pong mahiya, magtanong po, mag-comment po kayo, ha? At masasagot po natin sa abot ng ating makakaya. Okay, so yun lamang po. Muli, ako po'y nagpapasalamat at syempre ako po'y makikiusap na please do like and share, mag-follow at higit sa lahat ho, mag-subscribe. Linawin ko po, wala pong bayad ang mag-subscribe sa YouTube channel. Ang dami kong nakakausap na kung may bayad naman kasi gusto kong mag-subscribe. Wala po. Sa YouTube wala hong bayad mag-subscribe. I-click nyo lamang po yung subscribe at yun, impronto, nakapag-subscribe na po kayo. Nang sa ganun din, ay every time na may ipopost tayong bago, ay alam po ninyo. Okay, so yun lamang po. Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ha? Ito po ang inyong lingkod, si Kabig, si Katoto, Barangay Secretary Emog. Nagpapasalamat sa inyo. Magandang umaga po sa ating lahat.